Okay, so ngayon, yung ituturo natin kung paano gumawa ng piso Wi-Fi Vendo gamit ang 5B5 na modem. So, unang kailangan natin ay isang board, Orange Pi, kahit anong Orange Pi. Tapos, custom board. Pwede rin namang USB Type-C lang yung ikabit natin sa Orange Pi 03. Kailangan din natin ng SD card. So, kahit anong gig ng memory, pwede. Of course, yung susunod na kailangan natin ay isang 5B5 na modem. Kailangan din natin ng isang UTP cable. So, yung UTP cable, kahit non-giga or giga, pwede pong gamitin yan. So, start tayo. Okay, so ang unang gagawin, kunin natin ang SD card. Then, ilagay natin sa card reader. Then, insert natin sa ating mga PC or laptop. So, as you can see, meron tayong naka-pre-flash. So, to start, i-format muna natin. So, format, click start, then click OK. So, yan. Naka-format na yan. After nating ma-format, check natin na wala talagang laman yung SD card. So, after that, punta tayo sa Balena Etcher. So, pwede nyo rin gamitin kung ano yung flasher na meron kayo. Pero para sa akin, mas okay yung Balena Etcher. So, piliin natin yung Orange Pi 03. So, again, kung yung board natin ay Orange Pi 1, yun yung piliin natin. Okay? So, madadownload naman yung image file niyan doon sa official website ng Wi-Fi 5 Soft. Then, click flash. So, ayan, nag-start na. So, hintayin lang natin. I think kaabot yan ng mga 30 seconds to 1 minute. So, pag may mag-prompt, click lang natin yung format. Then, hintayin natin na mag-flash. Mag-verify, then mag-finish. So, tulad ng nakikita natin. Ayan. So, meron nang naka-flash sa SD card natin. So, X lang natin. Close. Close. Then, babalik tayo sa ating SD card. So, ito na yung SD card natin na may naka-flash na Orange Pi 03 na system. System Wi-Fi 5 Soft po guys, no? So, yung SD card natin, ilagay natin sa board. So, again, iba-ibang style po yung mga boards natin. So, this particular, ito yung Orange Pi 3 na board. So, yung Orange Pi 3 na board, pwede nating lagyan ng USB Type-C para mag-power. Kung Orange Pi 1 naman, pwedeng yung 5V dongle. Para sa akin, ginamitan ko ng custom board. Again, yung custom board hindi po required. So next na i-configure natin is yung 5B5. So again, ito pong config na to, wala pong flasher to. So manual configuration yung gagawin natin. So para sa akin kasi, mas madali namang i-config to. No? So no need flasher kung ganun. So saksak lang natin. Then, gamitan natin yung UTP cable. Saksak natin sa PC natin or laptop natin. Kaya ito ng PC, pwede po. Then, saksak natin sa 5B5 na modem. So, kahit saang port siya, port 1, port 2, port 3, or port 4. So, sa akin, nilagay ko sa port 4. Then, open natin yung PC or laptop. Make sure na naka-off yung Wi-Fi natin. Then, punta tayo sa View Network Connection. Yung pipiliin natin ngayon ay yung Ethernet. So, click Properties. Then, Internet Protocol version 4, lagay natin sa static IP. So, 192.168.100.2. Tapos, click lang natin yung subnet mask. Matic na yan. Then, okay. Then, check natin yung details. Make sure na yung
IP na nilagay natin mag-appear dyan. Kung hindi mag-a-appear, hindi natin ma-open yung portal. So, punta tayo ngayon sa browser. Type natin yung 192.168.100.1 para ma-open yung portal ng 5B5. So, ayan. So, username, andyan sa screen natin, Telecom Admin, password admin telecom. Then, click login. Exit lang natin to. Then, click natin, kung makikita natin, so network status is abnormal kasi wala pang ISP. Click natin yung maintenance diagnostics. Then, punta tayo ngayon sa upstream port. So, sa upstream port, kayo magdi-decide dito kung anong port yung gagamitin natin. So, sa akin, LAN 2. So, dyan natin ilalagay yung Orange Pi 03 na port. So, pwede nyong ilagay sa LAN 1, LAN 3, or LAN 4. Kayo mag-decide. So, after that, wait lang natin na mag-reset yung modem. So, I think umabot to ng 30 seconds to 1 minute. So, hintayin lang natin, no? Ayan, so nag-restart na. Tanggalin lang natin yung index, then relogin ulit tayo sa IP na 192.168.100.1. Ayan. Same username and same password lang, then click login. So, click ulit natin yung advance, maintenance and diagnostics. Check natin kung nagbago na yung upstream port. So, dapat yung nakalagay dito, LAN 2. Yan. Dapat naka-LAN 2 yan. Then, punta tayo sa LAN. I-check natin yung LAN 1, LAN 3, at LAN 4 para ma-activate yung mga ports natin. So, yan yung gagamitin natin for ISP. Tapos, kung mag-extend tayo ng additional na mga access point, punta tayo sa 1, click new, then click natin yung 1 mode, bridge 1, then unclick natin yung VLAN, then click natin yung LAN 1. So, make sure yung LAN 1, nakaklik yan kasi dyan natin ilalagay yung ISP natin. Then, click apply. Wait lang natin. Then, create ulit tayo ng bago. 1 mode ulit, bridge 1. Then, this time, enable natin yung VLAN. So, pwede natin ilagay muna VLAN 13 or VLAN 22. So, make sure, ito guys, no? So, yung Wi-Fi 5 soft, meron po siyang default na VLAN na 13 or 22. So, for this case, yung ginamit ko is VLAN 22. Pero pwede nyong gamitin yung VLAN 13. Then, click natin yung LAN 3, tsaka yung LAN 4. Then, click natin yung SSID 1, SSID 5. So, SSID 1, 2G, SSID 5 is 5G. Then, click apply. Then, after that, after ma-save, kailangan nating i-review muna kung tama yung configuration natin sa 1 natin. So, dapat nakalan yan, bridge 1. Diyan natin ilalagay yung ISP. Ito naman, yung 1-2 configuration. So, click lang natin, apply. Then, after that, pupunta tayo sa WLAN. Configure natin yung Wi-Fi ng ating, yung SSID ng ating Wi-Fi. So, para sa akin, nilagay ko trial, piso, Wi-Fi sa 2G. Then, authentication mode, open, wala pong password, then click apply. Then, next natin na i-configure yung 5G naman, basic network setting. So, nilagay ko ulit, trial, piso, Wi-Fi, 5G. Then again, authentication mode, open. Then click apply. So in that case, tapos na tayong mag-configure ng 5B5 natin. So now, magpo-proceed na tayo sa ating wirings. So ngayon, kukunin na natin yung
UTP cable from the PC. Then ilalagay na natin guys yung ating mga board. So Orange Pi 1, Orange Pi 03 or any board kung ano yung ginamit natin. So ito yung ginamit ko, Orange Pi 03 tapos naka-custom board. So mas maganda yung naka-custom board, no? Kasi para madali yung wiring pagdating sa coin slot and any LEDs. So again, yung Orange Pi 03 ilalagay natin sa port 2 kasi yun yung sinet natin na upstream port. So dyan natin ilalagay. And take note, by default, yung Wi-Fi 5 na software, meron po yung VLAN 22 at VLAN 13. Yung ISP naman, ilalagay natin sa port 1 para magkaroon ng internet yung ating 5B5. So after natin ilagay, i-power natin yung ating mga boards. Tapos wait lang natin a few seconds para mag-boot yung board natin. So makikita mo naman yan kung nag-boot, kung meron ng ilaw yung board natin. As you can see, meron ng ilaw yung board natin as well as nagkaroon na din ng ilaw yung 5B5 natin. So ngayon, open natin yung connect tayo sa trial piece of Wi-Fi. So trial piece of Wi-Fi, yun yung SSID na sinet natin kanina. Okay, so sa ngayon, wala pang internet yan. Pero dapat at this point, pwede na nating ma-open yung portal ng Wi-Fi 5 soft. So 10.0.0.1, ayan. So nag-open na guys yung portal ng Wi-Fi 5 soft. So as you can see, yung interface naka VLAN 22 yan. Pero wala pang internet to. Okay? So para mag-configure tayo, punta tayo sa admin page 10.0.0.1/admin. Click natin yan, username. Username is admin. Yung password naman ay Wi-Fi 5 soft. Then click login. So tingnan natin yung settings or yung network. Yung network settings. Okay, yung settings natin, nandito tayo sa network, then LAN and WAN. So kung makikita natin, meron default VLAN 22 at saka VLAN 13. So yung ginamit natin VLAN 22. Try natin mag-ping kung meron internet na pumapasok. So ping 8.8.8, click enter. So in this case, wala pong internet na pumapasok. So configure natin yung ISP1. So para sa akin, naka-static kasi ako. So static, ito yung setting ko, 192.168.1.10. So depende pa rin yan sa internet provider ninyo. Meron ding mga cases na kung saan hindi mo kailangang iset yung static. Kahit naka-DHCP lang, pwede na. So meron na siyang automatic na nakukuhang IP. So dito, click apply. Yan. So, makita natin, meron na siyang IP address na na-acquire. So, iping ulit natin. Ping 8.8.8. Then click enter. So, dapat meron ng response. So, ito, goods na siya. May internet na. So, ngayon, try natin gumawa ng voucher. So, para matest natin kung meron talagang internet na pumapasok at merong internet na ibibigay sa mga clients. So, custom voucher. Lagay natin trial 1. Then, kahit anong name, trial lang naman. Then, price is 0. Then, click natin yung generate. Oops. Nag-log out. So, may mga instances na ganun. So, log in lang tayo ulit. Then, create tayo ng voucher. So, same credential ang ilalagay ko. Ayan. Trial 1. Then, ayan. So,
lagay natin 20 Mbps. Yan, close. Then, punta tayo sa portal. Click natin to, voucher. Lagay natin yung voucher na ginawa natin. Submit. Dapat meron tayong internet na matatanggap. So, meron na. Try nating mag-speed test. Take note guys, no? Yung sinet natin na limit na 20 Mbps, usually, hindi po talaga nakukuha yun. So, expect natin na andyan lang yan sa mga 80% to 90% yung makuha. Hindi 100% na makukuha yung 20 Mbps na sinet natin. So, kung nag-set man tayo ng 10 Mbps, hindi po yun makukuha na 100% na 10 Mbps. So, as you can see, meron tayong internet na natatanggap. So, meron ng internet if ever magkoconnect yung mga clients natin. Then, sa akin, meron akong ginawang footer. So, good news, no? Sa mga developers sa Wi-Fi PebSoft, meron po sila, hindi sila madamot. So, meron tayong custom footer na pwede nating i-customize yung portal. So, kung titignan natin, reset, yan. Nagbago yung portal design. So, itong portal design na to is specifically sa network namin. So, pwede nating i-customize yung insert coin sound, yung kahit anong effects, pwede nating i-custom, no? And then, click upload. So, lagyan natin ng ibang sound, yung insert coin. Then, okay. Then, upload. Punta tayo sa client HTML. Ako, ini-disable ko yung graph monitor. So, then, save. Then, dito tayo sa HTML. Banner image. Yan. Then, insert coin. Then, save. So, again, restart lang natin, refresh. So, yan, nakita mo na. So, nagbago na yung portal. So, andyan na din yung modal ng insert coin. So, yan yung footer ko. Restore lang natin sa default. So, kung gusto nyo guys ng tutorial kung paano gumawa ng footer, ng custom footer, pwede naman natin gawan ng tutorial yun sa susunod na video. Okay? So, yun lang guys, no? Then, yun po ay sa PC version. Ayan. Tinest ko ulit kung gagana. Ayan, gumagana siya. Dito naman, para makita natin yung mobile version ng portal, so, tignan natin. So, ayan na. So, mas optimize siya. Yung footer ko, mas optimize sa mobile rather than sa PC. So, yung ginamit ko kanina is PC. So, hindi siya masyadong optimized. Pero sa mobile, optimized na siya. Okay? So, kung gusto nyo ng tutorial sa footer, gagawin natin yan next video. So, yun lang guys. Thank you very much for watching.